simpleng babae, dating empleyado. Pero ngayon, isa siya sa may pinakamalaking grupo at pinakamalaking income dito sa Fire.net at GPRS. Okay lang ba? Pakilala ko na siya? Yes! Dito kasi lalabas dito galing sa likod pag hindi pinapalakpakan. Alright. So hindi ko pakatakan. Let's welcome one of our speakers for tonight. Our very own upline, Ara! Okay, welcome to Fire.net and GPRS presentation. Okay, our guest speaker for tonight, no other than, let's all welcome. Okay, kailangan malakas yung palakpak ha. Okay, let's all welcome Fire.net President, upline, Danny Moro! Thank you. Tingnan ko pa sa'yo, ah. Okay. Sa lahat, no? Good morning sa inyo lahat. Good morning! At syempre po, sa buong mundo, good morning din sa inyo lahat. Good morning! Okay. So, welcome po sa presentation ng Fire.net at ang ating partner ay GPRS. Okay? So, ngayon, papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung grupo natin, ano yung Fire.net. Di ba kasi marami nagtatanong, sino ba yung si Fire.net? Di ba? So, ngayon po, off pala. Okay. So, ito po si Fire.net, no? Ang Fire.net po ay is an organization that plays an active role in promoting, influencing, and strengthening of policies and public opinion in professionalizing social and economic networking system in the international, national, and local levels. So, ang goal ng Fire.net is maging professional yung networking. Gusto nyo ba na maging professional ang networking? Yes! Sino dito ang susuporta na maging professional networking? Para sa kamay! Ipalagpag ko! Okay. My name is Danny Foryo and nung binild natin to, ang isa rin yung ginawa is naging member po ako ng Rotary. Okay, and ang classification ko po doon ay professional networker. So, maganda rin po na sinuportahan tayo ng mga professional. Ang mga kasama ko doon ay mga lawyer, na which is dati ay negative sa networking. Ayaw nilang marinig yung networking. Pero yung pinaliwanag ko kung ano yung advocacy natin, pinayagan nila ako na maging member nila ako at binigyan nila ako ng chance na yung classification ko ay professional networker. So, ang goal natin is paano natin ayusin yung networking, which is yun ang gusto ng mga professional. Tama po ba? Yes! Parang kami. So, ano yung Fire.net, no? Ano yung ibig sabihin ng fire? Yung F stand for fun, no? Gusto natin dito, masaya. Ginagawa dapat natin yung negosyo, dapat masaya tayo. Gusto ba natin maging masaya? Yes! Ikaw, pag masaya ka, mas marami nagpo-qualify sa'yo. Yes! Okay. Number 2, inspiration, yung I. We inspire people. Dito, may makikita kayo. Dati, no, walang trabaho, pero kumita, no? Yung iba naman, professional, either doctor or lawyer, or mga general, mga sundalo, no? Nakaya pa lang alam sa networking, nakakaya pa rin nilang gawin ang networking. Tama po ba? Okay, because pinapakita natin sa kanila, we inspire, no? Pag nag-join tayo dito sa organization, ang goal natin, i-inspire din natin yung ibang tao na hindi nila kayang gawin yung networking. Which is, kahit sino, kayang gawin yung networking. Tama po ba? Okay. And, recognition. Anong goal natin dito? Okay. Pag sinabi kasi Pilipino, ang pagkaalam lang sa atin sa buong mundo, OFW tayo, or mga empleyado. Tama po ba? Pag sinabi mong Chinese, anong nasa isip nyo? Business. Negosyante. Pag sinabi mong mga puti, anong nasa isip nyo? Mga investor. Tama po ba? Meron na malupit. Meron tayong chance na ma-recognize tayo. Okay? Dumadami na po ang Fire.net. At least, as of now, meron tayong 16,000 members, no? Ng Fire.net and still growing. Parami tayo. Okay? At umabot tayo hanggang sa ibang bansa. No? Hanggang sa ibang bansa. Dumadami tayo. So ngayon po, ang advocacy natin ay maging professional. Anong maganda po ngayon? Okay? Makikilala po na ang mga Pilipino ay professional networker. So, irerespeto po tayo sa ibang bansa. May chance po ba tayo? Yes! Palakpakan naman natin ang
Okay. And, isa pa, no? Isa pa sa ginagawa ng Fire.net is yung education, no? Meron kami mga training dito, kasi yung iba, walang alam sa networking, so tinitrain natin sila. Okay? So, isa yan sa mga ginagawa ng Fire.net. So, yan po yung formula. Fun, inspiration, recognition, and education. Now, i-introduce ko naman sa inyo ano yung sinuportahan na kumpanya ng Fire.net. Okay? Which is, ito po yan, yung GPRS. Ang ibig sabihin po ng GPRS, Global Pinoy Remittance and Services. So, sino si GPRS? Si GPRS po ay isang remittance company. Okay? So, alam niyo po ang remittance. Parang ano yan? Western Union, Cebuana, yun po yung mga remittance company. And ang kagandahan kay GPRS po, 25 pesos lang, any amount, anywhere in the world ang cable charge. Mahal o mura? Mura. Magkano? 25. Mahal o mura? Mura. Palagpakan nyo naman si GPRS. Okay. Hindi lang siya nag-focus sa remittance. Ang ginawa niya, nagdagdag siya ng ibang services. Okay? Katulad ng bills payment. Okay? Tapos meron din siya local and international ticketing and booking. Tapos nagdagdag din siya ng loading. So anong nangyari kay GPRS? Naging one-stop shop siya. Lahat ng services nandun na sa kanya. So anong nangyari? Okay? Ginag-credit siya ng mga malalaking kumpanya. At pagkatapos, yung ibang mga kilala natin remittance company, halos lahat ng remittance company, local and international, nakipag-tie up na kay GPRS. Kasi nakita nila na mayroong magandang system si GPRS. Lalo po tayo doon? Okay. Ngayon, pwede naman ho kayo magtayo ng ganitong klaseng business. Kahit hindi na ho kayo mag-join kay GPRS, pwede kayo magtayo ng sarili nyo. Maganda rin po rin na ikaw ang may-ari. Tama po ba? Pero, ito po yung i-consider natin. Sa remittance po, para maging partner mo sa Western Union, kukunan ka nila ng ban. Pero sa ban, tatanungin ka pa nila kung ilang branches ka lang meron. Kung may itatayo ka na kumpanya. Klaro po? At gusto mo siya maging partner. So kung titignan mo, ban po yan. Hindi mo pwedeng galawin yung pera na yan kasi yan talagang requirements nila. Okay? Bills payment naman, ang kilala dyan, sino? Si Bayan Center. Napakalakas na negosyo yan. Pero sa remittance, malakas ang remittance kasi yung foreign exchange, malaki ang kitaan dyan. Kaya maraming nagtenegosyo ng remittance. Kaya malalaking tao yan. Malaki ang kapital. Okay? Bayan Center, napaka-lupit din ito kasi mga tao, yung tipong pagod na sila yung palipat-lipat ng babayaran. Tama? Ang Bayan Center kasi, lahat ng bills payment, nandun na. So isang pila na lang. Tama po ba? Kaya napakalakas yan. Kaya lang, malakas din yung ban. Magkano ang ban? 1.2. At pwede rin po kayong magtanong, mag-inquire kay Bayan Center. Okay? Yan po yung i-require sa inyo. Ticketing and booking, kada airlines po ay 300,000 pesos per airlines ang kukunin nilang ban para maging partner yung mga airlines company. Okay? So yan po yung nilalabas natin mga pera. Loading naman, 800,000 pesos per telco. Ilan po yung network natin dito sa Pilipinas? Globe, Smart, at Sun. So, it times 3 mo po yan. Yun po yung babayaran natin sa telco. Nakuha niyo po? So, telecom fee pa lang yan. So, ganito pa lang kakonti, yung gagawin mo mga partner, nasa 5 million ka na. Mahal o mura? Mahal. Diba? Ang gandang negosyo. Bakit konti pa lang ang gumagawa nito? Kasi sa mga may pera lang pwede ito. Klaro po? Okay. So, ngayon, bakit maraming nag-franchise kay GPRS? Okay? Bakit maraming nag-franchise? Bakit pinagkaguluhan siya? Meron na siya ngayon at least 700 to 800 outlets at dumadami pa ng dumadami yung franchise niya. Palapakan na natin GPRS. Kasi po, ang franchise niya lang po, ang maganda dito ay 596,000 pesos lang. Tapos, 4 na services. Okay? Katulad na sila kanina, remittance, bills payment, ticketing, tsaka loading. Nakita nyo kanina, 5 million. Minimum pa lang po yun yung ilalabas nyo. Pero dito, 596,000, lahat na, all-in-one na yun. Yung 4 na services. Mahal o mura? Mura. Murang-mura. Kaya pinagkaguluhan dito ng mga taong may pera din. At least may naipon na pera. Ay kahit ngayong mga ordinaryong tao,
inuutang ba nila to para lang makakuha ng franchise? Bakit? Kasi sa totoo lang, ilagay mo lang to sa maraming tao pag nakaguluhan na to eh. Bakit? Ang tao nagpapalo. Tama ba rin? Ang tao bumibili ng ticket. Ang tao nagbabayad ng mga bills. Di ba? Ang tao nag-remit ng pera. Eh lahat ng company sa remittance mo, halos nandun lahat. Naman niyo po? So one-stop shop. So kung meron kang ganitong negosyo, eh malaki pa rin yung kikitain mo kasi na-capture mo lahat. At ang binibenta mo, services. Lalo po yun? Okay. So ngayon, ito yung mga itsura ng mga franchise ng GPRS. No? So yan po yung mga masiswerte na nakakuha na ng franchise. Okay? And syempre po tayo, i-goal din natin na balang araw. Malay mo, next year, pag nakaipon tayo, maging franchise owner din tayo. Na pag nag-retire tayo, meron tayong continuous na income. Tama po ba? Sino dito excited na magkaroon ng franchise? Pakipalakpak para magaling. Okay. So ngayon, sino ang financial institution na partner ng GPRS? Kasi hindi siya pwedeng makapag-rekta na connect sa mga Meralco, di ba? Yung mga ganyan, or mga bangko, kailangan meron kang mag-accredit sa'yo. Sino po yung company na yun? Okay? Si Megalink. Ang kliyente ni Megalink ay mga bangko. Tama po ba? So, ang kailangan niya is accreditation or partnership with Megalink. Tama po ba? At ang kagandahan niyan, nandito po si Manny Pascual, ito po yung may-ari ng GPRS, at ang kasama niya ay mga taga-Megalink, which is isa yan sa financial institution na talagang nagbaback up sa atin. Kaya nakakonect tayo sa lahat ng mga bills payment. At syempre po, hindi lang Megalink, pati BancNet po. Kasi magkaiba ang kliyente ng Megalink at BancNet. Tama? Pero si Manny Pascual, pinagsama niya lahat. Okay? Kasi pag pumasok si Manny Pascual, si GPRS, lahat ng kliyente ni na Megalink at BancNet, hindi na sila mag-aaway. Bakit? Parehong kinikater ni GPRS. Tama po ba? Kaya si Manny Pascual lang, si GPRS lang, ang nakapagpasama, okay? Sa BancNet at saka Megalink. Palagpakan naman natin. Okay? Yan po yung backup natin. Kaya maraming tao nag-invest dito kasi alam nila kung sino ang nasa likod ng GPRS din. Lalo po tayo doon. Siyempre po, may mga iba naghahanap ng legalities. Okay, siyempre, una, titingnan natin kung registered sila sa SEC. So, ito yung certificate natin sa SEC. So, SEC registered po tayo. Tapos po, siyempre po, tayo po nag-networking at remittance company. Para ka maging remittance company, kailangan accredited ka na at kailangan may license ka ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Marami pong nag-claim na remittance sila. Tama? Pero ang kailangan hanapin natin, may license ba silang nakuha or accredited ba sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas? GPRS ay accredited at may license siya na remittance company ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Palakpakan naman natin.